Magandang araw Pilipinas, ako po Sen Yui ng What's News. Mga kaso ng respiratory illness sa China, hindi dapat ipag-alala ng publiko ayon kay Health Secretary Herbosa. Nilinaw ni Health Secretary Ted Herbosa na wala umanong dapat ipag-alala ang publiko patungkol sa tumataas na bilang ng kaso ng respiratory illness sa China. Aniya, kaugnay umano ito sa cold season at hindi isang bagong virus. Paliwanag ni Herbosa, parte umano ito sa seasonal endemic respiratory illnesses sa China habang nasa winter season. Minomonitor din nila ang naturang sakit sa China at nakapagbigay na umano ang naturang bansa na kanilang report sa WHO International Health Regulations. Ayon naman sa inilabas na statement ng Department of Health, wala umanong evidence of novel pathogens o atypical clinical presentations. Gayunpaman, pinapaalalahanan ni Herbosa ang publiko na manatili muna sa kanilang mga tahanan kapag nakakaranas ng mga sintomas ng ubo. Handa na rin umano ang mga ospital dahil sa nag-experience sa COVID-19. At para pag-usapan tungkol sa balitang yan, kasama po natin ngayon si Yeri, Gama at Popoy. Handa nga ba ang mga ospital? Ayun na naman tayo eh. Parang di tayo natuto doon sa nangyari ng nakaraan, di ba? Kaya nga eh. Huwag naman sabihin, baka mamaya pataasin ulit yung resistance na. Hindi, nung nakaraang kasi, sabi, ligtas daw. Kaya hindi nila, tawag dito, hindi sila na magpanik. Walang buong panic. mundo sinabihan ng ganyan. Oo. Pati sa Pilipinas di ba nga, hindi tayo ni-lockdown nun. Pinayagan pa rin yung mga aeroplano na bumalik. Siguro, i-remind lang natin dun sa time frame. Kasi, tandaan natin, 2019, unang tumunog na merong nangyayari sa Wuhan, China nun. Yes. Di pa nagpapasko nun, mga November, ganyan. And, ano yung sinasabi sa atin noong mga time na yun? Hindi natin kailangan katakutan yan, mga ganyan. May travel ban nga. Yun pa lang ang hiling nung sa clamor ng mga tao travel ban. Pero, ayaw, di ba? Then, dumating ang December, lalong lumala, nagla-lockdown na sa Wuhan, wala pa rin. Iihiyaan na lang daw ang tal volcano ng January. So, kumbaga nanggaling na tayo dito di ba dapat natuto na tayo. At kahit pa, at ang rin kasi, China din may kasalanan. Yes. Tinago nila oo. And hindi lang naman Pilipinas yung yung nagpaka-relax buong mundo, 'di ba? Kahit ang US, kampante na hindi darating sa kanila ang virus, pero ano nangyari? May pa nga nun may doktor pa nga sa China nun na naglabas ng balita na kasi tinatago ng China nun na nakakahawa yung sakit. So dapat binarningan na ibang binarningan na yung na ibang bansa, etc. Pero ganun. At kasi kung ang China mismo hindi na medyo na-alarma din sila kasi nabalita na to sa sa international news YouTube channel ng Chinese South China News yata. Meron kasi akong sinusundan na YouTube channel and maraming nagkakasakit at respiratory sickness. And yung dami kasi, yes, flu season, pero at the same time, hindi ito yung pangkaraniwan na flu na biglang madami at mga tinatamahan ngayon, mga bata. Oo, di ba dapat kasi normal na sa kanila, so dapat may mga bakuna na sila, ganyan. Pero bakit ganyan yung paglaki? Kasi hindi pa rin nila alam yung extent ko ano ba talaga bagong strain ba to. Kumbaga yung pagiging relax nung ating masyadong kampante. Oo, medyo nakakadismaya kasi nanggaling na tayo dyan Bakit walang natutunan? Sige, merong threat. Hindi ba dapat mas inaano natin is mag-ingat, maglagay na ng mga countermeasures, sabihin na binabantayan natin yung nangyayari dyan at kapag kinailangan ay magpapatupad ng mga travel ban, mga ganyan. At least man lang marinig natin na meron silang kahandaan doon sa mangyayari pero hindi Ang sabi lang nila na
hinihingi na nila yung data, iba pang data sa China. At the same time, yun nga yung sa kanila. Malamang magbigay sila. Ang yung report sa kanila na hindi naman daw virus. Pero ang dami kasing nagkasakit eh. Ang dami talaga. Nagkakaubusan na yata ng ospital. Oo, yun yung nakakabahala eh. Kasi alam naman natin na parang rin ng COVID yan eh. Kasi respiratory pa rin eh. Kaya nga. So, dapat, magkaroon man lang ng kahit konting, sabihin na nating, skepticism sa part ng government na hindi lahat ng sinasabi ng China, dapat tinitake mo na as if ito na yung truth at yun na talaga. Kasi what more kapag, na-caught off guard na naman tayo niyan, ang hirap na ma-lockdown, ngayon pa nga lang tayo umaahon sa So wag masyadong kampante, yes. No, tapos mamaya ma-discover nila na iba pala talaga ang strain yun. Oo, mas grabe pa pala sa Oo, yun yung nasa huli kasi ang pagsisisi at sila kasi mayayaman di nila problema yan Tayo yung masasangkalan na naman diyan. Di bali sana kung napakahusay nila magbigay ng ayuda wala nga Sa tingin niyo ba, if ever na hindi to virus at sabi nga normal case of flu, etc. Sa tingin niyo ba dahil dumami, dahil parang side effect ng COVID dati? Kasi ang virus, yan? Nag-e-evolve yan. Kumbaga, dati nang merong SARS strain. Yes. Dati nang may tawag doon? Pinag-aaralan ng mga sakit. Yan, hindi na yan bago. Kumbaga, nag-mutate, nag-e-evolve. Hanggang sa, magkaroon ulit ng pandemic. Magkakaroon ng mga bagong strain, tapos hindi na siya, yung mga dating pangontra, hindi na siya tumatalab. Tapos ito, 9 hours ago, sa Australia, may binalita na pneumonia outbreak sa Netherlands after ng China. Na nagkaroon ng surge ng pneumonia outbreak. Iba to dun sa simpleng, kasi ako naka-pneumonia ako so alam ko yung epekto ng pneumonia. Yung pneumonia nung panahon nung COVID, yun yung parang ano ba yung tamang term? Naging cause o yung naging resulta ng pagkakaroon ko ng COVID virus. Complication yun. 1/4 nung aking left lang ay nagkaroon ng nagsuffer. So actually kahit nga yung dating nakalalakad-lakad ako ng layo-layo, di na magtatagal yan? Ito na yung outbreak mismo, yung mismong pneumonia. Hindi na ito yung COVID na virus. Kumbaga, yung pneumonia mismo, yung nagkakatubig ka sa baga. Yan yung nangyayari. Yun na yung naging epekto ng COVID. At ito kahit sa US, 19 hours ago, binalita sa Fox News na mystery sa mga Chinese hospitals, yung pneumonia cases ngayon. Mystery? Ganun nila binrand Kasi ito, nakikita ko doon sa mga online na mga news cast ngayon, yun ang pinag-uusapan. Mystery pneumonia nga daw ang tinatawag. Kasi usually, magkaka-pneumonia ka dahil merong nag-cause nung pneumonia. Magkakatubig ka sa baga kasi may nag-cause. Mga komplikasyon yun, yung mga nagka-COVID. Nga, pero ano yung nagbigay sa'yo ng complication na yun? Ano yung source? So, kung di pa nila matukoy, that's something else. Ito nga, yung mga na-overwhelm na yung hospital sa China. Alam naman natin na labas-masok ang mga turista sa mga bansa na yan. Sa Netherlands, meron na rin. So, China pneumonia outbreak, India issue advisory na. Ang ibang bansa, nagbibigay na ng mga advisory, nagbibigay na ng mga sabihin na nating tawag doon, babala sa mga citizens nila. Pilipinas, napaka-relax. Yung COVID dati, patapos din yung year nun, di ba? Nung kumalat. December umpisa pa lang. Kumalat siya 2019, December, sa Wuhan. Pero sa Pilipinas, dumating siya January. After pa ng kamatayan ng Kobe Bryant, kumalat. So, mga late January. Pero bigla kasing talagang kumalat yung Widespread
by March tayo di ba? March 15. March tayo nag-lockdown, di ba? March 15 yung sinabi. Oo. March 16 ata yung Lockdown. start. Yun. Yun. So, abangan natin yung pang-update patungkol dyan. Sana nga at hindi nga virus ito, kundi normal lang, flu. So, sa iba pang balita, kung gusto nyo malaman namin yung opinion, manood lang po kayo ng What's News sa FPS Media NCA YouTube channel. At yan po ang ating What's News.